napakahirap talaga mga kaibigan, mga kapanalig, na maging isang tunay na mangangaral sapagkat marami tayong makakaaway, maraming magagalit sa aking pangangaral. Talagang totoo ang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo na kapag ikaw ay sumusunod sa Biblia o sa kanyang mga aral ng ating Panginoong Hesukristo, ay talagang marami ang magagalit. So, ang isang Kristiyano po, mga kaibigan, ay hindi mawawala talaga ng kaaway. Unang-una, ang kalaban ng mga Kristiyano ay si Satanas. Pangalawa, ang mga taong naniniwala kay Satanas. Nagiging kaaway ko rin yan. So, ako naman po ay natutuwa kapag mayroon hong nagagalit sa akin o gustong ituring akong kaaway sapagkat nakakasunod po ako sa aral. Ang sabi doon, ibigin mo ang iyong kaaway. Gawan mo ng mabuti ang napupuot sa inyo. Kaya ang ginagawa ko sa aking mga kaaway, tinutuwid ko sila para maging mabuti. So ito, hindi na po natin patagalin mga ginigilo na taga-subaybay sa aking maliit na channel na ito. Tatlong bagay o tatlong talata mula sa Biblia na siguradong marami magagalit sa akin pag ito ay napanood. Ito po, yung unang-una na kapag ipinapangaral ko ito ay marami nagagalit. Yung mga pastor ng ikapo o mga relihiyon na nagpapatupad ng mga ikapo sa kanilang samahan. So ito po, panoorin muna natin ang ating halimbawa ng mga pastor mga pastor ng ikapo. Ayan po siya, pakinggan po natin. Sandali lang po. Makinig! Yung mga tithe lang ng tithe, walang offering. Dapat ngayon, meron na kayo. Okay? Meron kayo sacrificial. Pag hindi, malis kayo. Mapapahiya kayo. Hindi ko po ito kilala, pero nung nakita ko po siya sa TikTok, ayan po. Sinave ko na po para maging halimbawa na may mga tao talaga o may mga pastor talaga ng ikapo. So, ito po ang talatang kanilang binabasihan o ang kanilang ginagamit. Basahin po natin uli ang kanilang ang ginagamit ng mga talata, mga kaibigan. Ito yung Malakias 3:10, ang kanilang ginagamit tungkol sa ikapo. Ang Biblia po na ginagamit ko ay King James Version. Ito po, Malakias 3:10. Dalhin ninyo ang inyong ikasampung bahagi sa kabalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ayan po, tama naman po, nakasulat sa Biblia na ang pag-iikapo ay utos. Pero hindi po ito utos sa mga Kristiyano, mga kapanalig. Sapagkat kung ituloy po natin ang basa dito sa 4:4, ano lang po ng konti, mga isang ganon lang ang pagitan. Kung ituloy natin ang basa, alalahanin ninyo ang kautusan ni Moses na aking lingkod na aking iniutos sa kanya sa Horeb para sa buong Israel, sa magtuwid bagay ang mga palatuntunan at mga kahatulan. Ito pala. So kung nung nabasa ko ito, nung una naniniwala din ako dito kasi nakasulat Yun pala, yung utos ng ikapo na yun para lang pala sa buong Israel. Hindi naman sinabi na hanggang sa katapusan ng pangangaral gamitin nyo ito sa inyong pagkukolekta ng ikapo. So, hindi po yan mga kaibigan, binago na po ng ating Panginoong Hesukristo yan. Kaya nga tayo ay Kristiyano na, hindi na tayo sakop ng batas na ayon ni Moses. Marami po mga binago na kailangan nating malaman para hindi tayo madaya, mga
ginigiliw na taga-subaybay sa aking YouTube channel na ito. So, ito po, medyo madilim-dilim dito sa aking lugar. Palibhasa ay palatuntunan lamang ng tao ukol sa laman na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago, gaya ng mga pagkain at mga inumin at sari-saring paglilinis. Ayan pala, darating ang panahon na mayroong pagbabago na hindi na tayo sakop ng mga aralin. Parang ganito yan mga kaibigan, mga kapanalig. Yung halimbawa, presidente natin sa ganitong panahon, may death penalty sa kanyang kapanahonan. Ngunit nang pumalit po ang susunod na naging presidente, inalis na po ang death penalty, kundi habang buhay na pagkapreso lamang. Alangan naman na sa panahon ngayon na iba na ang namamahala at iba na pag nagkasala ng mga heinous crime na walang kapatawaran ay bibitayin ang isang kriminal. So hindi po yan, ibibilanggo na lang po yan ng habang buhay. Parang ganun lang po mga kaibigan. So bakit ako naniniwala na ang Malakias 3:10 ay pinalipas na ng Diyos? Pero dahil dito sa sinabi ng Apostol Pablo na alagad ng ating Panginoong Hesukristo, ito sa 2 Korinto 9:7 mga sundan nyo lang ako at kayo na mismo bahala na kayo mag-intindi. Kung tayo ay naniniwala dito sa Biblia, bahala na kayo. So ito 9:7, magbigay ang bawat isa sa inyo ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. So, mga kaibigan, maliwanag po ang sabi ni San Pablo, magbigay tayo ayon sa pasya ng ating puso. Hindi mabigat sa loob o dahil sa napipilitan. So, kailangan walang pilitan. Yung ikapo, yung tithes na yun at sinasabi, ano yun mga kapanalig, sa pilitan po yon. So, yan po ang number 1 na aral na galit sa akin ang mga relihiyon ng ikapo. So, ang pangalawa, pupunta po tayo sa pangalawang talata ng Biblia na maraming magagalit sa akin. Ito po, yung mga relihiyong hindi naniniwala na ang ating Panginoong Hesus ay Diyos. Mga kaibigan, mga kapanalig, marami ngayong mga relihiyon na hindi naniniwala na ang ating Panginoon ay Diyos. Ang kanilang paniniwala, si Jesus ay isang propeta, si Jesus ay isang anghel, si Jesus ay siya rin ang Ama, o si Jesus ay hindi Diyos kundi isang ordinaryong tao kagaya natin. So ito po na naman ang aral na ikakagalit sa akin ng marami. Sana po ay mabuksan ang ating isip sa mga nag-aaral dyan ng Biblia. Papatunayan ko sa inyo mga ginigilaw na taga-subaybay sa aking YouTube channel na ang ating Panginoon ay tunay na Diyos at hindi ordinaryong tao, propeta, anghel o ano paman. So, meron po akong babasahin mga ginigilaw na taga-pakinig sa aking YouTube channel na ito. Basahin po natin ang Pilipos 2:6 na siya, bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. At palibhasa ay nasumpungan sa anyong tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan o sa kamatayan sa cross. Kung pansinin po natin ang verse 6 na siya bagamat nasa anyong Diyos ay hindi niya inaaring isang bagay na narapat panangnan, ang pagkapantay niya sa Diyos ay napakaliwanag po ang sinabi ni Apostol Pablo. So, galit na ba kayo mga kaibigan? Huwag tayo magalit pag totoo. Masama po yun pag galit kayo sa totoo.
Sapagkat Galatia 4:16, na ang sabi doon, ako bagay naging kaaway ninyo sa pagsasabi ko sa inyo ng katotohanan. So masama po, pag nagagalit kayo sa katotohanan, dalawa lang ang kapangyarihan dito sa mundo, kapangyarihan ng demonyo at kapangyarihan ng Diyos na naglalaban. So, ayan po ang pangalawa na talata na magagalit sila sa akin. Ang pangatlo po ay paniniwalang si Jesus ay siya rin ang Ama. Yun, yung mga oneness. Yung Ama daw ay pumunta dito sa lupa at naging Jesus. So, ito po, napakalaking kamalian po yan at walang malay sa Biblia. So kung babasahin po natin ang Matthew 3:16, ito po mga kaibigan, ang ating mababasa sa sa Matthew 3:16. Sundan nyo lang ako mga kaibigan, at kung may Biblia kayo dyan, i-review nyo. Kayo na po mag-isip kung ano ang pakahulugan nyo dito, baka may iba pang meaning ito. At nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig, at narito, nangabuksan sa kanya ang mga langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. At narito ang isang tinig na mula sa langit. Ayan, may tinig po na mula sa langit. Si Jesus nandito sa ilog, binabautismuhan ni Juan Bautista. At saka bumukas yung langit at may ang Espiritu ng Diyos ay bumababang tulad sa kalapati. Anong susunod na pangyayari? At narito ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Hindi po totoo na siya rin ang nasa langit na yun, kasi si Kristo nandito sa lupa. So maliwanag na magkaiba ang Ama at si Kristo. So ayan po ang aking basihan kung bakit hindi ako naniniwala na si Jesus at ang Ama ay siya rin. So ito pa rin, may susunod pa rin akong babasahin na mas lalong nagpapatibay sa akin na iba talaga si Panginoong Jesus kaysa kanyang Ama. So siguro yung iba dito sa mga oras na ito ay nagagalit sa akin, sa aking mga binabasa, pero wala akong magagawa. Kailangan ituro ko ito, magalit man kayo't matuwa. Sa unang Korinto 11, ang talata ay 3. Datapot ibig ko na inyong maalaman na ang pangulo ng bawat lalaki ay si Kristo, at ang pangulo ng babae ay ang lalaki, at ang pangulo ni Kristo ay ang Diyos. Pag sinabi nyo po na siya rin yung Ama, siya rin yung anak, pangulo niya kanyang sarili. So sana po mga kaibigan, mga kapanalig, maliwanag po sa atin. Paunti-unti po tayo na matuto pag tayo po'y nag-aaral ng Biblia. Mabubuksan po ang ating kaisipan at hindi tayo madadaya ng mga bulaang propeta o bulaang mga mangangaral na naglipana ngayon sa ating daigdig, sa ating sanlibutan. Ito na po ang sign na malapit na sigurong magwawakas ang ating mundong ito. So noon pa man, nagbigay na po ng warning ang mga alagad ni Kristo at ang ating Panginoong Jesus na talaga may darating talaga ng mga bulaang propeta. So nasa unang Juan 4:1, mga minamahal, huwag kayo magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila sa Diyos, sapagkat maraming magsilitaw ng mga bulaang propeta sa sanlibutan. So malay mo, isa ako doon sa mga bulaang propeta na sinasabi dito sa Biblia. Kaya magsuri po tayo dito mga kaibigan, kahit na ang gamit ko lang po medyo sira-sira ng cellphone ito, hindi na po masyado maganda ang kanyang screen at saka kanyang camera. Ang malaga po maitawid ko at maintindihan nyo ang mga nakasulat sa Biblia paunti-unti na aking pinag-aaralan. Hindi ko sana ito sasabihin baka ako naman yung pagalitan ng Diyos na may lalang ng lahat ng bagay. Maraming salamat. Ako nga pala ang inyong pobreng mangangaral, si Brother Bebot, dito sa
aking maliit na channel. Ito po ang aking studio. Mga ginigilo na taga-subaybay. Dito ngayon kasi tahimik ngayon dito kasi yung mga bata nasa school. Kaya nakapag-isip ako ng mabuti kung ano po ang aking mga paksa dito sa aking channel. Hanggang sa muli, maraming salamat.